Hello world and hello everyone. We are here to present our finals for our CC 102. So, ito po yung first part ng aming code, which is the admin part or the admin account. So, sa first part po is nagkaroon po kami ng declaration of variables, which is admin underscore username is equals to admin caps lock, and admin underscore password is equals to admin caps lock with extra double N. So, para naman po gumana yung admin part is nagkaroon po kami ng while loop. So sa while loop po na yon, username is equals to input, enter username. So ibig sabihin po, hinihingi po namin yung username sa mismong user. So kailangan po yung declared variable is same sa isusulat ng user. So sa password naman po is gano'n lang din po. Hinihingi din po namin yung input ng user na dapat maging same sa admin password na declared po namin. So, if username.upper, so dun po sa part na yon, if username.upper is kailangan po yung username natin is uppercase. So, pag hindi po siya uppercase, mag-error po siya or hindi po siya tatanggapin ng program. Admin username and password.upper, ganun din po sa password, hindi din po tatanggapin ng ating program kung hindi po siya uppercase, is equals to admin password. So, kapag po yung username natin na caps lock at password natin na caps lock from the user or yung input ng user ay similar or identical sa dineclare nating variables is tatanggapin po siya. So, makakapag-login po yung admin. So, ang ipiprint po nun after nun is welcome admin. Ang else condition naman po is print invalid username or password. Please try again. So, ibig sabihin po, it's either yung username natin is hindi admin or hindi po naka-caps lock, or dun sa password naman po kulang yung N or hindi din po naka-caps lock. Sa attempts naman po, nagkaroon din po tayo ng mga loop or if statements. So, attempts naman po, hanggang 3 lang po. So, after ng 3 attempts, magiging limited na po yun or masastop na po yung program at magpiprint po tayo ng 2 many attempts. Sorry, bye-bye. So, after nun, mag-close na po yung program. So, hindi po makakapag-enroll. Next po is Student Enrollment System. Dito po is makikita natin yung courses. Meron po tayong 4 courses na given, which is BSIT na merong 220 pesos per unit, BSFT na merong 225 pesos per unit, BSGE na may 300 pesos per unit, and BSA Ven na merong 245 pesos per unit. Next po is subject for course. Dito po natin makikita yung subject ng mga course na pinili natin. And next is fees. Ito naman po yung mga bayarin na meron kada subject. Meron po dito miscellaneous fee na merong 5,200, transaction fee na merong 250 pesos, laboratory fee na merong 500 pesos, ID fee na may 100 pesos, library fee na may 300 pesos, and last is internet fee na merong 200 pesos. So, meron po tayong course count, which is yung ating 4 courses na may BSIT, BSFT, BSGE, BSA Ven. So, yun lamang po yung nilalaman ng ating student enrollment system. So, given na po ito, binigay na po ito ni Sir sa ating G-class. Para po sa part ng student information input, nag-declare lang po ako ng variables na mag-hold ng information ng student, kagaya ng last name, first name, and middle name ni student. Bawat lines ay may corresponding information na kailangang i-input, and kapag na-input na, i-store na nito yung info. For this part naman po, i-input yung course na pinili. Mamimili lang sila sa BSIT, BSFT, BSGE, and BSA Ven. Kung yung course po na napili nila ay nandoon sa pamimilian, magko-continue na siyang i-accept si student, pero kapag ang course na napili ay
na-reach na yung limit, which is 3 students per course, magpiprint po yung yung code po. Magpiprint po ng limit reach for that certain course, and pamimiliin po yung student ng iba pang course na available or yung nasa choices po. Bukod sa course na na-reach na yung limit. Kung ang course naman na napili ay wala sa choices, lalabas po yung invalid course and please try again. In this part, so we will print the subject selection. So the first one is the selected subjects. In the selected subject parts, so it's a blank part, so it will vary depending to the student's choices of subjects. The next one is the total units, and it's now input in 0 because it will also vary depending on what subject the student will choose. The next one is the rate per unit is equals to courses. So the rate per unit will depends on the course or the scores of students, and the subject is equal to subject per course. So subjects will depends on the course that the students will choose. So for the sub, units in subject items. So if the choice is Y, it will proceed to the next part and enroll another student. If not, N, it will skip to another part. So the tuition fee is equals to total units times rate per unit. So the tuition fee is and will vary depending on the units that the student chose, and the miscellaneous fee is equals to sum of the fees, and the miscellaneous fees will include the ID, the books, etc. So the total fee is equals to tuition fee plus the miscellaneous fee, and it will also vary depending on the course chosen of the students. So the next one is the process by is equals to input or enter the name of the person who proceed this enrollment. This part is crucial to know who the student will enroll. So to know their name and to identify them. Enter name of person who proceed this enrollment form. Una po natin dyan is ang pangkalahatang pagkakilala ng personal na detalye ng estudyante. Header lines. Gumamit kami ng print para maglagay ng visual separator at magbigay diin sa title na Baliwag Polytechnic College Enrollment Summary. Naglagay po kami ng student details. Dito po ay nakaformat ang mga personal information na information gamit ang F-string tulad ng first name, student ID, birthday, sex, civil status, address, school, last, strand, student type, emergency contact, relationship, contact number, course, year, level. Ang F-string po ay nagsisigurado ng value ng variable na ang pangalan na nasa student first name ay ipapalit sa loob ng parentheses. Emergency contact at enrollment status. Ipinapakita po ng pangalan ng emergency, relasyon, emergency relationship, emergency number. Course details, ipinapakita kung ano ang student course at year level ng kinuha ng estudyante. Paglista po ng subject. Ito po ay nagpapakita ng critical bahagi ng output na ginagamit ang Python loop para ilista ang mga dokumento. F is selected subject. Ito po ay nagpapahiwatig-gulati ng programa na sumusunod sa linya para sa bawat subject ng S na sa listahan. Selected subject. Subjects, habang inilista ang subject S na ina-access ng code subject. Financial at finance details. Ito po ay nagbubuod ng lahat ng numero ng pagtatapos ng resibo. Totals, ipinapakita po ang summary ng
total units, pati na rin po ang breakdown ng tuition fees is at miss fees, at total fees. Metadata, pinapakita po ang huling impormasyon na mahalaga para sa record keeping at date enrolled, date time, date to day. Ginagamit ang date time module para sa auto na ilagay ang kasalukuyang araw. Proceed by, ang pangalan po ng user na nag-proceed ng enrollment na dapat naka-store sa proceed by variables. Final message po na nagtatapos ang resibo ng mensahe, enrollment complete. Para naman po sa course enrollment status, for C or the course, count in course count.items, print C, count over enrolled. So, para naman po sa part na to, ito po yung mag-state kung nakakailan na po enrollees yung per course. So, hanggang 3 lang po yung maximum enrollees natin. So, dito natin navigate kung nakailan na po ba tayo sa isang course. Kunwari, BSIT, nakadalawa na po tayo. So, the next nun, may inform yung admin natin na isa na lang yung pwedeng mag-enroll para sa BSIT. So, next is another equals input. Do you want to enroll another student? Y or N. If another is not equal to Y, print thank you, enrollment ended. Tapos mag-exit na po. So, dito sa part na to, tatanungin natin yung admin kung gusto pa po ba niya na mag-enroll pa ng isa pang student. If yes ang isasagot niya, magbabalik po tayo sa umpisang program, which is dun sa student informations. If N po or hindi po equal sa Y, or opposite ng Y yung isasagot natin, is mag-e-end na po yung mismong program. So, yun na po yung katapusan ng pag-e-enroll ni admin. Then, magka-close na po yung program natin. Hindi na po siya pwedeng mag-enroll pa ng isa pang student since nag-no na po siya sa tanong ng ating program. So, yun lang po yung aming final exam for our CC 102. Thank you!